Sa detalye ng ating mga balita, mataas ang posibilidad na maging tropical depression ang low pressure area o sama ng panahon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 oras. Batay sa latest weather update ng Pag-asa, huling namataan ang LPA sa layong 200 kilometro sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Hanggang alas 8 kagabi, sinabi ng Pag-asa na may high potential na ma-develop ang naturang sama ng panahon bilang bagyo, nagpalakas sa habagat at magdadala ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular na sa eastern portion ng northern at central Luzon. Samantala, isa pang LPA ang namonitor naman ng Pag-asa, pero nasa labas pa ng PAR, maaaring ma-develop din bilang bagyo. Huli itong namataan sa layong 2,700 kilometro, silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon at wala namang magiging epekto pa sa bansa. Hindi rin ito inaasahang papasok ng ating PAR line. Aabot ng 3 tropical cyclone ang inaasahan ng bansa ngayong buwan habang ang Pilipinas ay nasa transition ng pinaka-peak ng rainy season. Si Shinel Dominguez ng Pag-asa kasama na natin. Shinel, good morning! Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din sa mga taga-subaybay natin. Para sa ating weather update, meron tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero ito po ay masyadong malayo naman sa ating kalupaan at wala naman direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, meron din tayong low pressure area dito sa loob ng ating PAR, huling namataan sa layong 235 kilometers east ng Ethiaga, Isabela. Mataas din po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. In the event din po na maging isang ganap na bagyo ito, magtataas din tayo kaagad ng signal number 1, lalo na po sa eastern section ng northern Luzon. So tutok lang po lagi sa updates ng Pag-asa para dito sa binabantayan nating low pressure area. Sa ngayon, itong low pressure area natin, inaasahan natin, magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora at Nueva Ecija. Naasahan din natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan, dulot naman ng habagat or southwest monsoon dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa mga hindi ko po nabanggit, inaasahan naman natin ang maaliwalas na panahon, pero inaasahan yung mataas na tsansa ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng habagat, lalo na sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shinel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Shinel, gaano karaming tubig ang inaasahan natin dito sa mga cloud clusters na to? Sa ngayon po, naglabas na tayo na ating weather advisory, yung hinggil po sa ulan na possible na dala po na itong low pressure area. Nasa natin ngayong araw, possible ng 50 to 100 millimeters of rain po dito sa Cagayan, Apayao, Kalinga at Isabela. 50 to 100. 50 to 100. Mataas yan, ano ha? Yes po. Kahapon pa yata umuulan dyan sa area na yan, ha? Yes po, dahil ito po yung low pressure area po natin ay malapit din po sa kanila. Hanggang kailan to? Ay naasahan natin, possible this week po natin mararanasan pa rin po natin siya. Agoy. Di baha na naman to. Possible po, yes po. Lalo na pagka saturated na yung lupa, ano ha? Pero mabuti na dyan sa bandang norte, may mga bundok-bundok pa, no ha? Yes po. Pero ang Mindanao, magandang ang weather, ha? Yes po, maganda po. Maaliwalas naman po. Hanggang weekend to? Sa Mindanao po, yes po, opo. Okay. Yung cloud cluster na paparating, ito yung LPA na binabanggit mo? Yun sa Northern Luzon po, yun po yung LPA po. Nasa Luzon po. Yung nasa taas? Yes po, yun po yung LPA. Yung paparating, hindi naman po, ito siguro magtatagal po. Okay. Pero yung LPA na yan sa may bandang Northern Luzon, may chance bang maging bagyo? Yes po, mataas po yung chance po niya maging bagyo. Yun po, pag naging bagyo po siya, mataas ang chance po na magtaas din tayo ng signal number 1 po agad. Anong magiging pangalan kung sakali? Bising po, ito po yung pangalawang bagyo po natin. Si Bising. Okay, sige, wala na naman tulugan ang mga taga-Pag-asa. Vitamin C, Ma'am Shinel, ha? Yes po. Ingat po, maraming salamat. Salamat po. Si Shinel Dominguez mula po sa Pag-asa.